Hello mga kabataenyos! Welcome sa ating cooking video para sa kulinarya sa Bataan. Ang gagawin natin today ay ang tinapa wraps, na ang ibig sabihin ay tinapa na masarap. Papakilala natin ngayon ang ating mga ingredients na hati sila sa dalawa. Meron tayong fillings at saka para sa coatings. Dito sa fillings, dito ang sibuyas, singkamas, tofu o tokwa, kamatis, asin, paminta, siling panigang, bell pepper, itlog na pula, at mayonnaise. Sa pang-coating naman, meron tayong cornstarch, breadcrumbs, at itlog. At gagamitin natin ang Chinese cabbage o ang pechay bagyo na pang-roll para maging buo ang ating lulutuin. At syempre, ang ating star ng ating dish ay ang tinapang bangus. So, let's start. Simulan na natin. Magsusuot muna ako ng gloves. I-flake lang natin siya gamit ang kutsara at gamit ang gloves sa kamay. Ang pag-flake ay ang paghihimay. Ang unang tatanggalin sa tinapa ay ang ulo. Pangalawa ang tinik. At kapag finlake nyo na ito, siguraduhin nyo walang matitira na tinik sa flake bangus. Kaya ako nagsuot ng gloves ngayon ay para mapanatili ang kalinisan sa ating pagkain, sapagkat ngayon may pandemya ngayon na kumakalat na kung saan kailangan natin maging malinis at maging hygienic. Tanggalin natin ang mga tinik para sure tayo na hindi ito makain ng mga bata, pati na rin kayo. Simutin po natin mabuti upang walang masayang para maging mababaw ang lasa ng tinapa sa inyong lulutuin kung ito ay inyong itatry sa inyong bahay. Ngayon, na-flake na natin ang bangus at natanggal na natin ang kanyang tinik, ulo at ang kanyang buntot. Ngayon, isi-set aside ko to. Magbaboil na tayo ng tubig para sa pagbablanch ng ating pechay. Habang hinintay natin kumulo ang tubig para sa pagbablanch, i-ready na natin ang gagamitin para sa fillings. I-ready ko dito ang palanggana para habang nagbablanch tayo, pwede na nating i-combine ang mga ingredients. Ayan, i-blanch na natin ang ating Chinese cabbage o ang pechay bagyo. Kailangan natin siyang i-blanch sa kumukulong tubig 3 to 4 minutes and then ibababad siya sa malamig na tubig para ma-stop yung cooking process niya at maging crispy pa siya. Ang pagbablend ay halos na matagal ng 3 to 4 minutes. Parang iano mo lang siya, parang ididip mo lang siya sa kumukulong tubig ng halos, ayun nga, 3 to 4 minutes. Yung saktong lalambot lang siya pero hindi siya malata, hindi siya sobrang lambot. At pagtapos natin siyang i-blanch ng 3 to 4 minutes, wait lang, siguro takpan muna natin siya. Okay na siya, malambot na, hindi siya sobrang lambot, hindi siya sobrang lata. Kapag na-blanch na yung pechay at naibabad siya sa tubig na malamig na may yelo, mas magiging crispy siya. Mas pinipiling ginagamit ang mga malalaki kasi dito mas nako-coat yung fillings. Kasi pag maliit yung ibang coat, hindi niya ma-handle yung coat. Magsasag lang siya. Huwag natin siyang hayain na maging malata. Kasi pag linagyan natin siya ng fillings, lalabas lang siya. Magsasag siya. Habang inaantay natin siyang lumambot, ayan, check ko muna siya. Siguraduhin ma-drain siya gamit ang strainer para hindi siya basa kapag i-coat na. Pwede siya sa pork, sa chicken, pero mas i-recommend ko siya sa tinapa. Pwede siya sa kahit anong tinapa, pero ang ginamit ko ngayon, tinapang bangus. Tinanggal ko na lahat ng blanch Chinese cabbage at i-fry natin ang tofu para mag-add siya ng crisp dun sa mixture. Mainit na siguro ang ating pan. Pwede na natin siya lagyan ng cooking oil.
fry na natin ang tofu. Hayaan muna natin siyang ma-fry. Dumako naman tayo dito. Wait, inahan ko lang ang stove. Pwede na tayo mag-mix ng ating ingredients. At syempre, pag mag-mix tayo ng ingredients, magsusuot tayo ng gloves para sa safety at hygiene. Gaya ng sinabi ko kanina, nung una, meron tayong dalawang ingredients. Yun ang pang-coating at ang pang-fillings. Dito sa pang-fillings, ito yung gagawin natin ngayon. Ito yung pagsasamahin natin lahat ng ingredients. Nasa inyo kung anong iuna nyo, pero sa akin siguro, mas una ko ang tinapa. Gagamit ako ng scraper para mas masimot, walang matitira. Next kong ilalagay ang sibuyas. Next naman ang singkamas. Naisipan ko siya lagyan ng singkamas kasi mag-add rin siya ng crisp dun sa fillings kapag kinagat mo siya. Ang tomatoes naman, tinanggalan ko siya ng buto para hindi ma-overpower ng asim ng tomatoes yung ating fillings. So, i-check muna natin yung tofu. Ayan. Hayaan pa natin siya maging golden brown para mas maging crispy siya. Ayan. Balikan natin ulit yung fillings natin. So, ilalagay ko ang chili at ang red bell pepper para magdagdag ng spice dun sa ating fillings. Nasa inyo kung lalagyan nyo siya ng siling panigang or kulay pula na sili kung gusto niyo siya na manghang or hindi. Lalagyan din natin siya ng salted egg. Nilagyan natin siya ng salted egg para ma-balance din yung saltiness niya. Pero lalagyan pa rin siya natin ng salt at ng pepper to taste. Ayan, lalagyan ko rin siya ng mayonnaise para mas maging creamy ang fillings. Lalagyan ko siya ng mayonnaise para ibahin yung ingredients at para magdagdag ng creaminess dun sa ating mixture. Ayan. Haluin muna natin siya ng sapat at pagtapos nun, lalagyan nyo na siya ng asin at ng paminta. Bago natin siya lagyan ng asin at paminta, i-check ulit natin ang tofu. Ayan, naging golden brown na siya. Sapat na ito para mas maging crispy. Mag-add siya ng crisp dun sa ating fillings. Gagamit tayo ng tong para mas mabilis natin makuha yung mga tofu.
Pagtapos nating ma-mix ang fillings, magsusult ako ng gloves para ma-wrap na natin siya sa blanch cabbage, Chinese cabbage. Kukuha tayo ng medyo maayos na dahon para dun natin siya i-wrap. Lalagyan natin siya ng asin at ng paminta para may lasa siya. Ulitin nga. Dagdagan ko na lang. Kukulang po yun. Gagamit tayo ng kutsara para pangkuha. Wait lang, gagloves tayo. Gagamit tayo ng kutsara. Pangkuha natin dun sa fillings and then lalagay natin siya sa blanch cabbage. I-fold mo yung gilid para mas ayos siyang tignan at para hindi ko mawala yung fillings niya dun sa blanch Chinese cabbage. Alternative yung nabibili sa palengke na wrapper. Pero may isa-suggest ko pa rin ito kasi unique dish siya tapos mas crispy siya. Hindi siya authentic to, kumbaga ganun. Kukuha pa ako ng ulit ng isa kasi hindi buo yung kanyang dahon. Pagtapos nating ma-wrap ang pinapa-filling dun sa Chinese cabbage, pwede na natin siyang i-coat. Mag-start tayo sa cornstarch. Cornstarch. And then, yung isang kamay for dry mixture. Tapos, ang isang kamay sa wet mixture. And then, pagtapos dun sa egg, dediretso natin siya sa breadcrumbs. Ganun lang ulit. Cornstarch, egg, and then breadcrumbs. Kapag mainit na yung cooking oil, pwede na natin siyang i-deep fry. Huwag natin gawing crowded ang pan para evenly cook ang luto niya para mas maging crispy siya. Pag naging golden brown na siya, ilalagay natin siya sa strainer para ma-strain yung cooking oil dun sa ating roll. Yan, okay na siya. Then, ilagay pa natin yung iba pa na natira. Ito na po ang ating tinaparap na kung saan ay makakagawa po tayo ng 50 to 55 pieces dun po sa pinakitang ingredients kanina at kung gaano kalaki ang tinapa na inyong nabili. Ngayon po, ikakat po natin siya diagonally at bite size po and then ipa-plating na po natin siya.
Ito na po ang ating pinaparap. Sana may natutunan kayo at pwede nyo itong lutuin sa inyong sariling tahanan. Happy eating!